hindi lang sa pinanggalingan, maging sa paniniwala din. Ito ang pagkakakilanlan sa atin at ito rin ang naging isang malaking responsibilidad natin. Samahan niyo kami sa aming paghahanap ng mga kapalpakan. Sa paghahanap ng mga kasinungalingan sa katotohanan. Dahil sa panahon ngayon, yari ang walang alam. Inihahatid sa inyo na birthday back production at ang super team kaiba ang bansa. Man, may wrong! Okay, so ang picture naman, yun yung nag-aatas sa leaf sa stem. Ang leaf base, yun yung malapit sa peachule. Ang leaf blade, yun naman yung flattened green part na may midrip sa gitna na nagdadaluyan. Ano ba yan? Exam pa ako bukas. Kung kailan na magre-review ko kung wala ang pa ng kuryente. Nasaan na ba yung flashlight? Ayan, yan. Okay. Ang carbon dioxide nag-enter sa... Okay. Ano ba yun? Hindi ko mabasa. Nalagumat ako nito eh. Hep, hep, hep! Isa na namang policy! Ayon sa mga ekspertong doktor, ang pagbabasa sa madilim na lugar ay maaaring maging sanhi ng sakit ng ulo. Ngunit, hindi ito maaaring maging dahilan ng pagkalabo o pagkasira ng paningin. Pero, ang pagbabasa sa madilim na lugar ay maaaring magdulot ng labis na kapaguran sa mata. Uy, Celine! Ano yan? Carrots! Oh, bakit ka kumakain ng carrots? Ganito kasi yan. Labo na kasi yung mata ko sa nakikita ko, di ba? So, ayun, sabi ng mama ko, mag-carrots daw ako para daw lumin yung mga mata. Tapos hindi na ako magsalamin. So, kailangan ko rin mag-carrots? Gusto mo? Thank you! Ang carrots ay mayaman sa beta-carotene na ipinoproseso ng ating katawan upang maging vitamin A. At ang vitamin A ay mahalaga upang mapanatili ang malinaw na paningin. Gayunpaman, ang sobrang vitamin A sa katawan ay nakapagdudulot ng carotenemia. Isang kondisyon kung saan ang balat ay nagiging kulay yellow o nagiging kulay orange. Kaya nararapat na balansehin natin ang vitamin A sa katawan sa pamamagitan ng pagdagdag o pagbabawas ng vitamin A sa ating pagkain. Rekomenda ng mga eksperto ang araw-araw na pagkonsumo ng 1,300 micrograms ng vitamin A. Nangangahulugan na ang pagkain ng katamtamang laki ng carrots ay magbibigay ng higit sa 400% na dami kung ikukumpara sa dami ng normal na pagkonsumo. Samantalang, mayroong mga patunay na nagsasabi na ang pagkain ng carrots ay nakatutulong na mapanatili ang linaw ng paningin. Ngunit, walang pag-aaral o ebidensya na makapagpapatunay na ang pagkain ng carrots ay maaaring makapagpalinaw ng malabo ng paningin. Init! Grabe, parang kahapon yung mga 75 kilos ako kasi feeling ko 45 kilos na lang ako. Pinipilit dito. Sayang naman yung mga inipon kong fats, yung leeg ko, yung chan ko, yung balikat ko, puro-puro ng pawis. Ang pagpapawid sa isang natural na paraan ng katawan sa pagpapalamig sa tuwing tumataas ang temperatura nito dahil sa pagkilos at mainit na kapaligiran. Kahit na totoo na mababawasan ang iyong timbang dahil sa pagpapawid o pag-eehersisyo, ang kaunting nawalang iyon ay may babalik din kapag uminom ka ng tubig. Kabaligtaran sa sinasabi sa mga sauna o kwartong pampapawis na ang mga ito raw ay nakapagpapapayat dahil nga sa pagpapawis na nangyayari. Ang metabolism ay isang proseso kung saan isinasali ng iyong mga nakain o nainom sa lakas o enerhiya. Sa komplikadong biochemical na prosesong ito, ang mga calories sa pagkain at inumin natin ay humahalo sa oxygen upang maibigay ang kinakailangang lakas o enerhiya ng katawan.
ang bilang ng mga calories na ginagamit ng ating katawan upang magampanan ang simpleng mga gawain nito ay tinatawag na basal metabolic rate or metabolism. Kamusta naman yung pag-aaral mo? Nay, ito, okay naman po. Medyo busy lang kasi madami din ako ng mga course namin. Malapit na ba ang finals mo? Oo po. Next week na. Ano naman yung pinag-aaralan mo ngayon? Sa botany po namin. Ano na yung botany? Botany. Botany. Makwento lang ako. Nag-aaral siya ng mga alam. Saka yung important ng bago na isama. Sa atin? Opo. Oh, Nay! Ba't po kayo maghugas dyan? Bakit? Ano mo naman kaya kung may iniiwang hugasan dito Di ba katapos nyo lang po magplansya, mapapasimulan na. Mapapasma? Kung tinulungan mo na lang kaya ako dito sa gawain ba? Ilan sa mga sanhi ng pasma ay ang dry cough at runny nose. Ayon sa mga medical doctors, wala pang librong ito-publish sa medisina na tumatalakay sa isang uri ng sakit na kapag naligo ka ng malamig at pagod mula sa trabaho at ehersisyo ay mamamatay o magkakasakit. Sa kabila ng takot, mas hinihintayang pa nga ng mga doktor ang madalas na paliligo dahil nagpapakita ito ng kalinisan o hygiene. At maiiwasan din ang mabilis na pagdami ng bakterya dahil sa pagpapawis. Sa tulong ito, maiiwasan din natin ang magkasakit. Ayon sa mga doktor, hindi totoo na ang sanhi ng pagpapawis at panginginig ng kamay ay dahil sa paghuhugas ng mga kamay pagkatapos gumawa ng mga gawain tulad ng pagsusulat, pamamalansya, pagluluto at iba pa. Paliwanag ni Dr. Merkel, ang hyperhidrosis o ang labis na pagpapawis ang siyang sanhi ng pagpapawis ng palad o kamay. Ang kondisyong ito ay namamana o hereditary. Matutugunan ang hyperhidrosis sa tulong ng Botox injection. Tungkol naman sa hand tremors o panginginig ng kamay, ito ay dahil sa pagpapagod ng mga kamay o di kaya naman sa arthritis. Ang anumang muscle na overwork ay maaaring magkaroon ng panginginig. Hala, wala nang gatas. Nakapagkape na nga lang. Hala, ba't uminom ka ng kape? Alam mo ba na kapag uminom ka ng kape, hindi ka nalalaki? Sige ka, ayaw mo na bang lumaki? Ikaw rin. Alam niyo ba na ang pag-inom ng kape ay hindi naman nakakasama sa mga bata? Sa totoo lang, may pag-aaral sa Framingham Heart tungkol sa mga taong umiinom ng kape. At ang resulta, walang ebidensya na nakapagpapatunay na ang pag-inom ng kape ay nakakapigil sa pagtangkad ng mga bata. Ang pag-aaral na ito ay sinagawa sa National Heart, Lung and Blood Institute at sa Boston University sa Amerika. Tandaan na ang caffeine ay hindi nakakaapekto sa kondisyon ng ating katawan, partikular na sa ating mga buto. Ganoon na rin sa calcium absorption. Gayunpaman, kailangang limitahan ng mga magulang ang kape na kinukonsumo ng kanilang mga anak, sapagkat makakaapekto ito sa kanilang pagtulog, makakadagdag sa pagkawala ng tubig sa kanilang katawan ng dehydration, at makapagdudulot ng hyperacidity. Kaya, hindi nakakaapekto ang pag-inom ng kape sa pagtangkad ng mga bata. Point of view. Very sa point of view.
Alam mo ba na nakapagpapataas ng porsyento ng pagbagsak sa pagsusulit kapag kulang sa 8 oras sa pagtulog? Ang pagtulog ay isang pagpapahinga sa stress na nakaharap ng araw na ito. Ito ay kaugnay sa nararamdaman ng isang tao. Isang dahilan kung bakit mabilis mapikon si Larissa. Ang kakulangan sa pagtulog ay nakapagpapataas ng paghahanap sa pagkain dahil sa pagdami ng steroid hormone na napagpapalakas sa kumain. Ang kabataang tulad natin ay nangangailangan ng 8 hanggang 10 oras ng pagtulog. Ang mga sanggol naman ay nangangailangan ng 14 hanggang 15 oras ng pagtulog. Ang mga matatanda naman ay nangangailangan ng 7 hanggang 9 na oras na pagtulog. Hindi totoo na kahit tumagal ng tao sa kaunting oras na pagtulog upang may pagpahinga ang utak at katawan. Ang pagtulog ay sobrang importante. Ang kakulangan nito ay maaaring magresulta sa mga sakit katulad ng sakit sa puso, diabetes, depression, ADHD at hanggang sa maagang pagkamatay. May dalawang uri kasi ng bad breath. Ito ay ang transient bad breath at chronic halitosis. Ang transient bad breath ay nakukuha sa pamamagitan ng pagkain ng maanghang, isang cup na bawang, sibuyas at iba pa. Ito ay maaaring solusyonan sa pamamagitan ng mouthwash. Ngunit ang chronic halitosis ay sakit na nakukuha dahil hindi natin gustong inaalagaan ang ating mga bibig. Ito ay maaaring naging sakit sa ilong, bibig, baga, at maging digestive disturbance. Ang mga tao may periodontitis at gingivitis o pagdurugo ng ilan ay may ibang uri ng sakit. Ito ay dahil napakaraming mikrobyo ang nananahan sa kanilang mga bibig. Pero, dapat mag-ingat sa paggamit ng mouthwash. Dahil ayon sa isang pag-aaral, ang madalas na paggamit ng mouthwash ay maaaring magdulot sa pagbawa ng tinga. Ito ay dahil tinutuyo nito ang bibig at ang gland na gumagawa ng buwan at hindi ito tinatanggal ang mikrobyo at ang pagbawa ng tinga. Sila natin ang 7 mga bagay na inakala nating tama mula sa pagbabasa sa mahinang ilaw na nagdudulot ng kabulagan. Hanggang sa pagiging inepektibo sa mabawang hininga ng mouthwash, may mga bagay na inakala natin ay tama. Mga bagay na naging bahagi na ng pang-araw-araw nating buhay. Ang agham ay nagpapaliwanag ng mga ito. Bago maniwala, usisain muna at pag-aralang mo. Maging mulat sa mga kaalamang ipinapakain sa atin at matutong salayin ito sa tulong ng kritikal na pag-isip. Hanggang sa susunod na kabanata. Paalam!
Sige, Abby. Bine. Sige. Tugs, 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 tugs. Thank you, cameraman! At wala kayong pake kung pameri kami sa mga video namin. Tama. Kaya huwag kayo mangingialam kasi kahit sino man kayo, walang makakapigil